Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan po natin uli yung sagot ni VP Sara, pero ito depende po dito sa balita na to. So bago natin simulan yung topic na to, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito pag-usapan po natin itong sagot ni VP Sara base dito sa balita po ng Frontline Pilipinas. Personal at walang kinalaman sa trabaho. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang mga banat laban sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero ang ilang mambabatas, gusto na siyang pagbitiwin sa gabinete. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng So yun, sa umpisa pa lang po, maganda na po yung banat dito ni VP Sara. Na siyempre, bilang tao nga naman, normal lang na makaramdam siya ng gano'n. Siyempre, asawa niya yung binabatikos. Pero nakakalimutan yata ni First Lady Liza Marcos na public official po si Bongbong Marcos. At dapat hindi siya masyadong balat sibuyas. Although medyo nakaka-offend nga naman yun, pero hanggat nasa gobyerno ka at ikaw ang pinakamataas na may posisyon, dapat kaya mo i-handle lahat ng mga lahat ng pwedeng ibato sa iyo. Hindi ka pwedeng maging maramdamin. Katulad ni Pangulong Duterte na tinawag ng kung ano-ano pero wala kayong narinig sa mga kapamilya niya or kaibigan niya na minasama lahat ng mga sinasabi sa kanya, tulad ng sinabing mamamatay tao siya, sinabi na alam niyo yun, gurang na, yung mga ganun, pero hindi yun kumbaga zero damage kay Pangulong Duterte. Hindi niya masyadong binigyan ng importansya yun pagkos dire-diretso lang yung pagtatrabaho niya. So normal yung sinabi ni VP Sara na bilang tao nire-respeto niya yung nararamdaman ni First Lady Liza Marcos. sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ito ang deretsahang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga naging patutsada sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang Kasi ito naman, hindi naman nakaka-apekto sa trabaho niya yung mga pinagsasabi ni First Lady Liza Marcos. Unang-una, labas yun. Personal yun kung sakasakali. Pero kung titingnan nyo kasi yung video, binigyan lang kasi ng mali siya ni First Lady Liza Marcos. Sabi nga nila, di ba, pag binigyan mo nga ng mali siya, lalabas parang nakikismis ka lang dun sa nangyari. Kasi hindi mo naman alam kung anong ibig sabihin nung ginawa ng isang tao hanggat di mo naman naririnig yung ano niya, yung side niya. So binigyan kagad ng hindi magandang interpretasyon yung pagtawa ni VP Sara, kahit na nahapyawan lang naman ng camera na siya tumawa nung nabanggit ni Pangulong Duterte na yung ang presidente natin bangag. Kitang-kita naman doon nakasama ni VP Sara si Senator Amy Marcos. So posible meron silang pinag-uusapan na siguro nakakatawa or meron silang binabalikang mga alaala. Kaya siguro nakitang tumatawa si VP Sara, pero kay First Lady Liza Marcos mukhang hindi maganda yung dating nun. Siguro baka nabulungan siya ng mga vlogger niya, kasi alam naman natin may vlogger tong si First Lady Liza Marcos. Baka nabulungan at yun nga, dati pa naman pala meron na silang hindi magandang ugnayan. So election period pa lang talagang sinasabi na nga daw na nagkaroon na sila ng nagkaroon ng hindi magandang impression nitong si First Lady Liza Marcos dito kay VP Sara. Kaya nung nakitang umattend ng peaceful rally or ng suporta ng rally kay Pastor Kibuloy at nandun si Pangulong Duterte din, hindi nagustuhan ni VP Sara kasi ni First Lady Liza Marcos, baka kasi nabulungan siya ng mga ng kanyang mga vlogger dahil alam naman nila na na hindi nagkakasundo itong dalawa. So parang inuudyukan to si First Lady Liza Marcos. At yun nga,
nakakuha ng pagkakataon itong mga vlogger. And yun nga, alam naman natin, sa mga vlogger is ano yan, content yan. Pero kay First Lady Lisa Marcos, parang atake na rin yan. Kaya, ang mas nakikinabang dito sa sitwasyon na to is yung mga vlogger ni First Lady Lisa Marcos. Siyempre, magandang content to. Lalo na pinagsasabong yung dalawang, yung Vice President at yung First Lady natin. Ang panayam noong nakaraang linggo. Inamin ni First Lady na bad shot sa kanya si VP Sara dahil sa tila pagkonsente raw nito sa pangiinsulto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pay rally So, pagkukonsente daw yung ginawa ni VP Sara. Unang-una po, kung ano yung kasalanan ng ama, hindi naman po kasalanan ng anak. Hindi naman po hawak ni VP Sara yung pag-iisip ng kanyang ama. At never naman silang nasa dugo na ng mga Duterte na hindi sila nakikialam sa mga desisyon. Siyempre, hindi na mga bata yung mga yan Mga public official na yan, may mga, sabihin natin sa mga tamang edad na yan. So, may kanya-kanya silang opinion na. Ngayon, hindi pwedeng pakialaman ni VP Sara yung desisyon or kung ano man yung sasabihin ni Pangulong Duterte. Ganoon din naman si Pangulong Duterte, di ba? Kahit gusto niya na maging pangulo, tumakbo sa pagiging pangulo tong si VP Sara, hindi sinunod ni VP Sara. Pag gusto makbo siya sa pagiging Vice President. Ganoon lang naman yun So, hindi niya pwedeng diktahan si Pangulong Duterte. So, hindi ibig sabihin kinukonsente niya. Siyempre, opinion yun ng kanyang ama. So, hindi niya saklaw na para panghimasukan kung ano yung opinion ng ama niya. Tama po ba? sa Davao. Hindi ito direktang sinagot ng Vice Presidente pero sinabi niya na nakatakda silang mag-usap ng Pangulo. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. So dito para etsyapwera na nga rito si First Lady Lisa Marcos kasi sila lang ang mag-uusap ni President Bongbong Marcos, which is yung pinakatamang forum naman 'di ba? Hindi mo naman kailangang i-broadcast kung ano man yung gusto mo iparating. Kasi pwede mo naman kausapin ng in private. Hindi kagaya ng ginawa ni First Lady Lisa Marcos, idinaan niya sa vlog yung kanyang saloobin na pwede naman niyang kausapin si First Lady si VP Sara. So sa pagiging professionalism ni VP Sara, idadaan na lang niya. So, sino ba yung pinaka-main concern dito? Si PBBM dahil siya yung sinabihan ni Pangulong Duterte na bangag dito. So, doon niya kakausapin na lang ng pribado si Pangulong Bongbong Marcos para at least kung ano man yung mapag-usapan nila is sa kanila lang. So, hindi na kailangan lumabas para hindi na lumaki yung issue. Kagaya ng ginawa nito ni First Lady Lisa Marcos, parang kinaladkad niya pa sa kahihiyan yung pamilya or si Pangulong Bongbong Marcos dahil idinaan pa sa vlog. Diba parang imbis na diretsuhin mo yung tao na gusto mong kumprontahin, bakit kailangan mo pang i-announce sa buong barangay na ikaw ay may sama ng loob? Pwede mo naman diretsahin kausapin si VP Sara, which is yun naman yung tama, di ba? Kung halimbawa kaibigan, kakilala na meron kang hindi magandang comment, pwede mo naman diretsahin kasi kung yun malalaman niya pa sa ibang tao, lalabas chismosa ka, naninira ka lang, diba? Pwede mo naman diretsahin through halimbawa sa ibang common friend, or pwede mo naman rektahin na lang para at least diba matapos na kagad yung issue nyo, kung ano man yung issue pwede mong kung ano yung gusto mong, kung ano man issue meron kayo. Pero yung ginawa kasi ni First Lady Lisa Marcos, dinaan niya pa sa social media, which is maraming makakapanood niyan. So lumalabas dito, sinisiraan niya lang si VP Sara dun sa pagtawa niya, which is di naman niya alam kung ano yung pinagtatawanan. So binigyan niya lang ng hindi magandang impression. Tapos yun nga, nakaladkad pa ngayon si PBBM, pati yung pamilya niya. So sa gagawin ngayon ni VP Sara, nakakausapin niya ng pribado si Bongbong Marcos, which is yun yung sa tingin kong tama para hindi na lumaki yung gap nila. So at least makakapagpaliwanag ka, magkaroon kayo ng
heart talk. At least, di ba, magkakaroon kayo ng kaliwanagan kung ano ba talaga yung nangyayari. Di ba? Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang matagal nang namumuong hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos, maging sa pagitan ni VP Sara at ng First Lady. Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Which is totoo naman. So parang sinasabi rito ni BP Sara na hindi importante yung hindi importante yung mga sinasabi mo, yung pinagpuputok ng butsi nito ni First Lady Liza Marcos, kasi nga naman ang daming problema tulad nung pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan yung pinakamalaking problema natin ngayon. Kesa unahin pa yung himutok nitong First Lady natin na porkit tumawa lang si BP Sara. Ano bang mas importante sa mga mahihirap ating kababayan? Yung pagtawa ni BP Sara o yung tumataas na presyo ng mga bilihin? So, yun doon dapat tayo mag-focus sa mga problemang yan. Hindi yung nangyayari ngayon na hinihimutok ni First Lady Liza Marcos, parang nangyayari entertainment na lang yan eh. Which is hindi naman nakakatulong yan sa mga kababayan natin naghihirap ngayon. Mas unahin natin or mas unahin dapat ng gobyerno o ng mga opisyal natin sa gobyerno yung talagang problema natin. Yun nga, sinasabi ni BP Sara, yung kakulangan sa pagkain, sa mataas na presyo. Diba? Lalong-lalo ngayon may El Nino, so humihirap ngayon yung supply ng pagkain natin. Tumataas yung presyo. Yan dapat ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno natin at hindi yung pagtatampurot ni First Lady Liza Marcos. Kasi hindi naman nakakatulong yun eh. Hindi naman nakaasenso ang Pilipinas dahil may tampururot siya rito kay BP Sara, which is hindi naman yun eh. Labas naman yun sa trabaho ni BP Sara. Yan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. So talamak na naman daw uli. So ibig sabihin, nawala na kasi eh. Nawala na yung droga sa lansangan natin nung panahon ni Pangulong Duterte. So ngayon talamak na naman uli. Tulad doon nahuli nung nakaraan na sa isang van na halos 1 tonelada yata o kulang-kulang 2 tonelada na sinasabi naman nila na scripted lang dahil sa ganung karaming drogang nakakarga sa sasakyan na isang tao lang ang nagmamando. At ang palusot niya is lang daw yun. Ipinakasuyo niya at ipinakasuyo sa kanya at hindi niya kilala at hindi niya alam kung ano yung karga ng sasakyan niya. 'Di ba? Doon pa lang medyo medyo nakikita mo talagang lumalaganap na naman talaga yung droga sa atin. Bumabaha at talagang parang napakadali na lang i-transport. Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, nakikita nyo pinapaano na lang sa dagat dahil nga ayaw nilang mahuli at alam nila kapag nahuli matotokhang sila. So pag natokhang sila, baka kunin na sila ng liwanag. 'Di ba? Ganun kahirap yung pagta-transport ng droga before. Unlike ngayon na binibiyahin na lang sa isang van yung mga droga na at idadaan pa sa sa regular checkpoint na alam naman checkpoint pero bakit doon idinaan? 'Di ba? Para mag-isip ka ng konti. Kung ikaw di-deliver ng hindi mo alam na kargamento na sa palagay mo tagilid ka, bakit ka dadaan sa regular checkpoint? Pwede mo naman idaan sa ibang mga service road dyan na walang checkpoint. Diba? Medyo medyo manghihinala ka talaga bakit ganyan yung nangyari. So yun ang dapat unahin natin ngayon na talagang nagiging talamak na naman ang droga dito sa atin. Kaya na sinasabi ni Vice President Sara Duterte, yan yung dapat unahin kaysa yung pagtatampururot nito ni First Lady Liza Marcos. Hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Para naman sa miyembro ng House Majority na si Manila 3rd District Representative Joel Chua,
kailangang sumagot ni VP Sara sa mga tirada ng kanyang pamilya laban kay PBBM. O kung hindi, Siguro dapat pagkaganyan po at hindi naman sila naniniwala sa liderato ng ating presidente, pati Ito yung medyo nakakaano lang. Bakit damay kagad? Sabi niya, kung di daw sila naniniwala, dapat daw parang ano, yung kumbaga sila kung di daw sila naniniwala, dapat may mag-resign na kagad. So hindi na ibig sabihin na binabatikos ni Pangulong Duterte si PBBM, ganun din yung nararamdaman ni VP Sara. 'Di ba? Sinasabi nga lagi ni VP Sara, suportado niya si PBBM. So bakit parang dinadamay si VP Sara dito? Kung ano man yung statement ng ama niya, although sabihin natin dahil nga mag-ama sila, parang konektado, pero hindi may kanya-kanya silang opinion may kanya-kanya na silang desisyon diyan pagdating sa politika. So bakit parang dito pinalalabas nila na etong si VP Sara is ano rin, kung ano yung galaw ng tatay niya, ganun din yung ginagalaw ni VP Sara. tingin ko mas maganda kung mag-resign na si Vice President Sara Duterte. para naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, halatang hindi na rin daw nagkakasundo ang Pangulo at Bise sa kanilang foreign policy. Tingnan mo, hindi na raw nagkakasundo si VP Sara, sabi nito ni Franz Castro na isang Makabayan Black Makabayan Black to So sinasabi niya na parang hindi na raw nagkakasundo. Diyan pa lang binibigyan na niya ng kulay yung nangyayari. So ito problema lang naman ni FL Lisa Marcos, First Lady Lisa Marcos. So hindi naman to parte ng administrasyon. Kumbaga, nataon lang, asawa siya. So wala naman sa konstitusyon natin na may mandato ang First Lady. Dahil ang magpapatakbo lang naman is yung presidente, at ang susunod kung sakasakaling di na maging effective ang presidente is yung vice president. So binibigyan niya ng kulay na nagkakaroon daw ng hindi na magandang ugnayan itong dalawa, lalo sa issue ng West Philippine Sea. 'Di ba? Parang tuloy natin din Lalo sa issue sa West Philippine Sea. Kaya mainam. So, lalo daw sa issue ng West Philippine Sea. Anong gusto nyo mangyari na kagaya ni Leni Robredo na araw-araw na lang bumabatikos kay Pangulong Duterte? Si VP Sara hindi ganoon ang karakter niya. Unang-una, baka nakakalimutan nyo, parte po siya ng unit team. So sinusuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos. At alam niya kung sino ang chief architect po ng ating foreign policy. Alam ni VP Sara kung saan siya lalagay. Kaya hindi niya kailangan magkomento dahil siya ay secretary ng DepEd. Hindi po siya secretary ng National Defense o ng National Security Council natin. So, hindi niya mandato magsalita diyan. Ang may mandato magsalita yung presidente. 'Di ba? Ganyang katalino si VP Sara, alam niya kung saan siya lulugar. Hindi siya kagaya ni VP Leni, at huwag niyo igaya siya kay Leni Robredo na masyadong nagmamagaling, na kahit hindi naman niya mandato, piling nagmamagaling. Yan ba yung gusto niyo mangyari na ang laging tingnan niyo sa kasaysayan ng Pilipinas? Tanging si Leni Robredo lang na Vice President ang bumabati ko sa presidente. 'Di ba? Tanging siya lang. Simula nung kay I think kay Ramos, lahat na naging Vice President hanggang dito kay PBBM, except kay Leni Robredo, lahat sinusuportahan ng VP. Pero dito nung panahon ni Leni Robredo, wala siyang ginawa kundi bumatikos kay Pangulong Duterte, kahit binigyan na siya ng posisyon sa kanyang gabinete, wala pa rin nangyari dahil ang utak niya dilawan talaga na kailangan lagi mag-oppose. Ito kay VP Sara hindi. Pinapakita niya na siya is Vice President, parte siya ng unit team, parte siya ng gabinete, kailangan niya sumuporta kay Bongbong Marcos para kumbaga magdire-diretso yung kung ano man yung plano ni Bongbong Marcos na maganda, magtuloy-tuloy. Hindi siya maging balakid.
Hindi kagaya ng kay Leni Robredo na laging hinahatak pababa si Pangulong Duterte. Diba? Daw na pag-aralan ulit ni PBBM ang appointment ni VP Sara. Hindi na kayang idepensa pa. Tapos uutusan niya pa si PBBM na pag-aralan yung appointment. Unang-una, si VP Sara ang pinaka effective cabinet official ni Bongbong Marcos. Ikumpara mo siya sa DOTR na halos kapalpakan ang nangyayari tulad ng brownout sa NAIA, kakulangan ng license, plastic license. 'Di ba? Papel na lang yung nagiging yung lisensya. So mas kailangan yun yung sabihin yung pag-aralan yung appointment, hindi si VP Sara na effective base sa mga survey na lumabas. 'Di ba? Ang gusto nyo pantanggalin ay yung nagtatrabaho ng maayos at gusto nyo i-retain yung mga palpak sa gobyerno. Pambirang pag-iisip yan, oh. Yung pagpapanatili ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary dahil unang-una nga yung issue ng confidential funds. Yung issue ng confidential funds, kayo lang ng speaker nyo ang gumawa ng problemang yan. Baka nakakalimutan nyo, yung confidential funds ni VP Sara ay nanggaling yun sa Office of the President. Itinransfer lang sa Office of the Vice President. At yun ay magdi-December na at kailangan ng magastos dahil masisita na siya ng COA. Ngayon, binigyan nyo ng hindi magandang ng magandang impression dahil nga naubos kaagad yung 120 million sa loob lamang ng isang buwan, which is kailangan talagang gastusin kaagad yun ni VP Sara dahil siya naman yung masisita ng COA. Ang dapat tingnan nyo, sino ba nagbigay ng confidential funds na yun at kung nagamit ba ng tama. Hindi yung binibigyan nyo ng hindi maganda or binigyan nyo ng hindi kinulayan nyo yung yung paggasta ng yung mabilisan. Nakasaad naman sa batas yun. Diba? So, talagang ang hangarin lang ng mga ito, sirain lang talaga si VP Sara kasi number one lumalaban si VP Sara sa mga rebelde. Siya yung isa sa mga head ng NTF-ELCAC na sinasabi nila na ipinagtatanggol daw di umano nitong mga to or kaanib sila ng mga NPA. Sabi nila, di umano. So, kaya sila nagagalit dito sa mga Duterte dahil ang mga Duterte unang-unang lumalaban yan sa mga NPA na ipinagtatanggol daw di umano nitong mga kongresista nating nasa Makabayan Block. Issue ng incompetence hanggang ngayon, yung problema natin doon sa learning crisis, yung learning gap ay 2 taon na siya doon sa DepEd ay Yung learning crisis na yan, hindi problema ni VP Sara yan. Problema yan na ginawa nung panahon ni Pinoy na sinamahan nyo, na inaprubahan din nyo, na hindi kayo nag-oppose. Hindi ako pabor sa K-12 pero andyan na yan, kailangan natin suporta at ginagawa na ng paraan yan. Hindi talaga ganun kabilis na maayos yung problema na yan. So, hindi yan yung isang araw lang, pag upo, okay na, magagawa na kagad. Hindi, napakahabang yan. Kailangan mag-adjust lahat. Napakahabang proseso ng ng transition. So, hindi ganun kabilis yun. Kailangan lang talaga dyan, bigyan natin ng suporta yung ginagawa ng gobyerno, which is siya rin naman yung inutos ni PBBM. So, dapat ang tanongin nyo si PBBM kung kulang pa ba yung ginagawa para siya rin yung mag-adjust. Hindi yung si VP Sara. hindi pa rin talaga na-solve.